Yung po bang ito, medyo mahaba-habang diskurso to, pati mga constitutional experts, mga dating justices pinag-uusapan, yung bang pagbabanta na yon, whether conditional or absolute na pagbabanta, ay sapat pa para mag-qualify bilang impeachable offense? Well, pwede kong sabihin dyan is reiterate, no, ano ho yung mga nasabi na ng prosecution during the hearings, no. Again, we have to always emphasize, no, si mismong Agent Calilong, ang sabi nga ho niya is the threat is absolute, no. At as pointed out by sila public prosecutors, Congresswoman Jinky, Noy Defensor, no, kailangan ho natin tandaan dito, ang attack ho dito is not just against a person, it's against the institution, no, attack against the institution. It's attack against the head of state, no, ito ho yung presidente. So, at ang gumawa ho ng attack na ito ay yung pangalawang pinakamataas na lingkod bayan, no, nung ating bansa, na kung sinong direktong makikinabang kapag nangyari ho itong masamang bagay na ito, no, sa buhay ng presidente. Kaya ganyan ho yun ka-seryoso. So, ang pinag-uusapan ho kasi dito at the end of the day is yung ho bang ganong klaseng pananakot, ganong klaseng pag-amin na meron ng agreement, no, sa isang mamatay tao na gawin ito. At huwag natin nakalimutan, sinabi na ho mismo, no joke, no. So, seryoso talaga at hindi yan binawi, ano. Yung ganyang asal ho ba, ganyang akto, ang tanong ho dito, tama ba yan? Ano, katanggap-tanggap ba yan para sa pinakamatataas ng mga public servant, public officials, lingkod bayan ng ating bansa? Dahil yan ho ang purpose ng impeachment, to see yung fitness ho to continue to be in public office.